sinabi ko kay Tony Boy that time. Tapos, sabi niya, oh, I'm sorry. Kasi bago lang kami. So, parang sabi niya, oh, I'm Okay. sorry. Sabi niya, okay, sige, alis na tayo. So, can we just leave? Kasi I have kids. Alam mo yun, then I have a brother na naging drug addict. So, I'm very sensitive with alcoholism and drugs. I'm against it. Oh, may bad experience ka. So, yes, talagang nasira yung family ko. So, parang, even with Tony Boy, like, yun yung rules ko sa kanya. Sabi ko, kasi nung nagde-date kami, nung nag-start kami, 3 months, tapos parang, nahuli ko na ginagawa niya nga, tapos nagalit pa ako and everything. Sabi ko sa kanya, I don't think it's gonna work. Kasi kung maging magkaibigan na lang tayo, kasi parang hindi ko to kaya. Kasi it will, parang, kung hindi mo kayang matanggal yan, tsaka matanda ka na, kapag kunwari, ginagawa mo pa rin to, pag may nangyari, tas kasama kita, katabi kita, matulog, ako sisisihin ng mga anak mo, ng family mo, wala naman akong alam, and I don't do that. Hindi po malinis ang buhay ko. Hindi rin naman ako masama, wala akong krimen or anything, but, di ba may boundaries Parang, in any relationship, yun yung gusto ko. Parang, kaya nga, I'm very blessed to have, like, wonderful kids. Diba? Siguro yun lang na yung binigay ng Diyos sa akin. Kasi, kung meron akong mga maling nagawa sa buhay ko, is, ayoko lang talaga yung bisyo. Kasi, sa totoo lang ha, Maharlika, I find it super, super kabobohan and stupid na nagtitake ka ng drugs. Anong mapapala mo dyan? You know? Parang, anong makukuha mo dyan? Parang nag-change kaya yung attitude, yung thinking mo, kaya, spontaneous mag-decide. Kitang-kita ko yan. Kapag parang pagtitrip, bigla lang magde-decide, mangbubuli. Ayoko niyan. Gawin mo to. You know, parang ganon. Ito parang manunutok ng baril, manununtok, yung parang mang-i-ins mo to. Like, bipolar. Mood swings, bipolar disorder, parang ADHD na malala. Hindi ko alam. I'm nothing against praning. ADHD Pero I mean, praning. Super praning. Pinagsama-samang iba't ibang klaseng mental illness. Yes. So, it's not really good. Parang, hindi, you know, I've been in that relationship for 10 years. Nagbago siya nung kami. Kaya nga feeling ko, kaya ayaw nila sa akin. Kasi, nung naging kami, talagang huminto siya. Tapos, once in a while, umiinom siya. Tapos, once in a while, then pag nahuhuli ko, titigil siya. Kasi may mga code din sila dyan Code. Teka muna, code. So, may code sila sa Pulburon? Yes, meron. Yeah. Iba-iba. So, yung isa, t-shirt, white shirt, ganyan. So, ano yung white shirt? Polvoron. Kunwari, kunin mo yung 20 na white shirt, ganon. Ako kasi, because 20 na white shirt, like 20 sachet, grams. Siguro 20 grams, whatever. Okay. So, parang, whatever na ano nila. So, parang, kasi ako, meron akong parang may listahan din ako ng mga code ng kung paano sinasabi yan. Kasi nga, image consultant ako. Mo yung mga code. Oo. So, parang kailangan ko malaman yung mga ganyang bagay. 'Di ba? Para at least alam ko rin. And I'm very careful. Kasi nga, may sakit din siya. Siyempre, pag mahal mo yung tao, 'di ba? Ayaw mo naman mamatay agad. Hello, hindi ka mapumunta doon para, 'di ba? Yeah. Alam mo yun? So, sabi mo kanina na somehow nagbago yung ex-partner mo, si Tony Boy Florendo. So, pag sinasabihan mo ba siya, mapunta muna tayo dun sa kanya, no? Pag sinasabihan mo ba siya na you have to stop that kasi it's not good for your body, ano yung reaction niya sa'yo? Yung una nagagalit kasi siya. Yung parang, syempre, alam mo, you cannot teach old dogs new tricks, right? New tricks, yeah. Diba? Parang, ako, I guess, you know, parang I always kill him with kindness. Kasi, to be honest, hindi kami nag-aaway niyan. Never kami nag-aaway niyan. Mag-aaway lang kami because of other people, but not because of us. Kunwari, like ako, I'm very protective. Kasi yung rules namin, hindi ako makikialam sa family, business niya, sa friends niya. Hindi rin siya pwede makialam sa family, friends, and pero yung business ko, friends ko, nakikialam siya. Pero, alam mo yun, pero kasi, you know, di ba yun na nga, pag matanda ka kasi, number one, may insecurities ka na, syempre, mas bata ako. Di ba? 25 years yung gap namin So, the reason why, kaya ako naman siya dinate, kasi I thought, kasi emotionally stable, then, of course, financially stable, then, you know, parang, you know, I want something like that, and I'm getting old, I have kids. Hindi naman din mahirap ang tatay ng mga anak ko.
Very, Mm. afford naman niyang mabuhay. Hindi niya sinustentuhan mga anak ko. Just for clarification. So, maayos yung buhay Never. ng mga anak mo. Okay. Yes, very, Alright. very. Okay. So, dahil, ang mga kaibigan ng ex-partner mo, ito nga sila Marcos Jr., sila Lisa, and sila Lagdameo, right? Oo. Oo. So, matatandaan mo ba kung ilang beses kayong nakasama sa party si Lisa at saka si Marcos Jr.? O matatandaan mo ba, mabibilang mo ba sa kamay mo? Parties, Oo, birthdays? actually, konti lang, 5. Parang acquaintance lang, daan, yung ganon. 'Di ba? Yun lang. Pero yung si Lagdameo, nakakaano. Kasi pamangkin siya ni Tony Boy. Pamangkin Nakakasama siya. naman. So, Oo. mga Mabait sila kaklase. sa akin before. Oo, mabait sila sa akin before. Pero for sure ngayon, by the way mga kababayan, bago ko in-interview si Miss Cathy, 'di ba sabi ko sa'yo, hindi ka ba natatakot na ma-associate ka sa akin? Kasi may death threat ako, may death threat ako, maraming fabricated crime against me. Sabi ko, hindi ka ba natatakot? Sabi ko po, mga kababayan, I'm worried for you na baka harasin nila, gurgurin nila. So gusto ko sabihin mo muna sa taong bayan, why made you decide na magpa-interview kay Maharlika? Well, una, like, to be honest, parang I stopped watching politics and Okay. listening to it. Okay. Then I came back from the States last November. So, masama rin yung experience ko. Kasi like, we have a property in San Francisco. Tapos parang I thought, regalo sa akin, everything. Then we trusted another friend, na friend niya, which is the brother-in-law of Inigo Sobel. Okay, na pinangalan namin yung half of the property sa kanya. So, nung naghiwalay kami, but you want to na maghiwalay kayo ng tama, right? Parang, syempre may pinagsamahan kayo, kaya nga ako, parang naghiwalay kami, kahit na anong pambababoy nila sa akin, paninira nila sa akin, siguro nagsalita lang ako 3 beses, then I choose not to say anything, kasi I realize, minahal ko yung tao. And it's sad lang din, kasi yung ganun na age, tapos I thought, ipoprotect niya ako. Kasi ako, alam talaga yan ng tao yan. I post him in Facebook, I protect him, I defend him, like literally. Then I realized, nung ako na yung nagkakaproblema, hindi niya ako dinidepensahan. Then I feel so alone. To the point na yung kaya kami naghiwalay, may nagsasabi na nilalaki ako and everything. Lahat na! Same! Like, Lahat ng pambabato. Yes! Parang katulad lang sa akin yan. Yeah, it's, apparently, it's a narcissist thing. It's like a drug addict or addiction. Yung pag nag-use ka ng drugs, side effect din yan. Tamang So, hallucination, tamang hinala. Yeah, at saka yan unahan yan sa kanila. Yung style, I've seen. I know the style. Parang, hindi sila lalabas. Parang, they will use people to defend them. Hindi sila magsasalita. Pero yung taong ganon, yung gagamitin nila, yung akala ng mga taong yon, okay sila, kakampi sila. Pero once they're done with you, they're done. So, syempre, you know something from them, sisirain ka nila, bababuyin ka nila, parang wala ka na. Tapos tinatanong mo ako kung hindi ba ako natatakot. You know what, Maharlika, I only live once. Diba sabi mo nga, and sila rin nagsasabi, they only live once. So, let's do it right. And especially now na, bumalik ako sa pagiging born-again Christian, diba? Parang, maybe this is my purpose. And, handa din naman ako bago ako humarap sa'yo. Marami rin naman tayong kakilala dyan. Hindi lang naman sila. Nag-consult ka sa mga anak mo na, okay. Yeah. And like, even like family, military, friends sa military, and like lawyers and everybody. Kasi I'm just speaking my truth. And ako testigo ko, parang how can you erase that 10 years, that almost 24 hours kami together? Then I have, 'di ba? Parang may mga evidence ako ng pagbubuli sa akin. Ginagang up ako. Meron pa nag-send sa akin ng picture ko, pinapasundan ako before. And luckily, maganda yung relationship ko with sa Armed Forces of the Philippines and sa PNP. Kasi, parang talagang natulong tayo galing sa puso na hindi ko pinopost siya, hindi tayo alam mo, importante yun pag mabuti ka eh. Hindi ako, never ako nag-ask ng favor from them, yung mga ganon. So sila yung nag-reach out sa akin. Sabi niya, ma'am, okay ka lang ba? Sabi ko, okay lang ako. Alam mo, may Diyos eh. Pag ang Diyos ang kakampi mo, lahat yan wala. Diba? So hindi ka natatakot gurgurin ng mga bangag?
Hindi. Handa naman Hindi. ako eh. Thank Alam mo, you so much Marlica, for your before ko tapang. to gawin, lahat to, as in siguro meron na akong, lahat ng, meron na ako sinabi sa USB ko, mga 150 USB pinamigay ko. Oh And my alam God! ni, Baka naman kabisado pwede nila makahingi, yan. baka pwede naman makahingi ng isang USB dyan. Papadalang Okay. kita. Diba? Kasi, okay, medyo napukaw mo ko doon sa isang post mo nung July 23 na sinasabi mo, naiirita na ako sa nangyayari. Isa na lang, bibingo na kayong lahat. Lalabas ko na si Voltes 5. Kaya sabi ko nga sa vlog ko, let's vote in. Kontakin ko nga tong babae ito. Ayan, nag-vote in na tayo. Nag-vote in na tayo. Ano ibig mong sabihin nito? Okay. Like what I said, kasi if you're a victim of a certain group, and like, for the longest time, tumatahimik ka, then yung na-trigger ka ulit, kasi nakita mo na, sandali lang, ano na to ha, parang sobra na to, kasi hindi na to one individual or one family or 10 tao, 20, 50 tao, we're talking about the nation. It's for the Filipino people, 'di ba? Parang then ang pangit kasi na yung parang nakikita ko yung nagiging normal yung mali, yung mga leaders natin ito-tolerate mo yung mali. It's so disappointing, and I like what I said, I want my children and my future grandchildren na magkaroon ng future na maganda naman, na magkaroon ng Pilipinas na maayos, hindi perfect. Alam mo, I've been there. Again, I work for a politician and everything. Wala talagang perfect. Sabi ko nga, walang sinumang presidente na may masasatisfy na tao. Pero sana lang, parang ako, remember, all the leaders in the Philippines, huwag niyong kakalimutan na nandito kayo for the people, not for one certain individual, one family, or like one group. 'Di ba? Parang pinangako nyo na magsilbi sa mamamayang Pilipino. Hindi kayo dapat na magpadikta or like matakot. Dapat sila matakot sa inyo. Kasi, yun ang sabi ko nga, 'di ba? Parang kapag kayo lahat nagsama-sama against one person or whoever is like doing some evil things out there, or like dictating something na parang hindi kinabubuti ng Pilipinas, kaya nyo 'di ba? Parang kaya natin lahat 'yan. Temporary lang ang leadership ng kahit na sinong presidente, congressman, senator, temporary lang lahat 'yan. Para rin yung artista na ngayon sikat ka, bukas makalawa wala ka na. So make the best out of it, kasi para rin sa mga pamilya nyo, anak nyo rin 'yan. So yung trigger sa akin yung nakita ko na babae kasi ako, nabully nila ako. So nakita ko kung paano nila binubully si VP Sara. Sabi ko, oh my God, this is so BS na to. I'm sorry parang sobra to, maling-mali, parang tumulong sa iyo Parang kasi na-feel ko. Alam mo, na-feel ko talaga. Like hindi ko parang unexplainable, kasi nga ako biktima nila ako 'di ba, ng grupo na 'yan. So parang biktima ka ng grupo. Liwanagin lang natin. Grupo nila, ng ex-partner mo, nila Anton Lagdameo, yung SAP. Yes, oo. Yeah. At iba pang nila Marcos Jr., yung mga grupo nila. Yeah, kasi in a way, I feel used also with my ex. Like, nung time na may kaso siya and everything, I was the one there to defend him. Like, wala nga nagdedepensa sa kanya. Parang even yung mga pamilya niya, yung ganun, gagalit sa kanya. Tapos I was just there for him. Then nung may nangyari sa amin, may naninira nga sa akin. Ang hiningi ko, kaya ako naman siya hiniwalayan, kasi sinabi ko na gusto ko lang malaman sino naninira sa akin. Kasi I don't feel safe around them if it's like that. Yeah. And I'm getting old. I just want transparency and honesty with our relationship. So hindi niya binigay. Sabi ko, why will I stay in a relationship na ako lang yung nagpo-protect pero hindi ako pinoprotect? So nung naghiwalay kami, rather than I thought na mag-e-end kami ng maayos, binuli nila ako ng binuli. Like they even, kunwari, di ba, 10 years kami. So may mga binigay siya sa akin, like mga gamit, like what do you call this? Cars and everything. They even like forged my signature to sell those cars. Di ba? Parang yan, that is a perfect example of abuse of power. Kasi imagine, I'm just a single individual. Kotse lang yun. Tapos, so binigay na sa'yo yung kotse? Yes, nasa pangalan mo na.